influenza-induced pneumonia. So let's get our terminology right muna. Pag sinabing yes po. flu, influenza, flu, trangkaso, and then pneumonia. So ano yon, yung trangkaso that will lead to pneumonia and can cause your death. Yan. So explain our terms to us first. O, sige po, para mas simple lang po, no? So pag sinabi nating influenza, yan po yung alam natin na trangkaso. Yung alam po natin na usual ubo sipon, no? Na trangkaso, masakit ang katawan. Masakit ang Yes, opo, no? So but pag sinabi nating pulmonya, pneumonia, iba naman din ito, ano? So may mga trangkaso na nauuwi sa pulmonya. May mga pulmonya na hindi naman kailangang ma-confine kasi nagre-resolve siya ng kusa. But ang presentation din po ng pneumonia natin para din trangkaso. Ubo, sipon, lagnat. Sakit ng muscles, no, yung kasukasuan. So, may mga pagkakataon po na yung mga pasyenteng nagkakatrangkaso, hindi naman nauuwi sa pulmonya. Yeah. So, the pneumonia is a complication of the trangkaso. Na ang nangyayari sa pneumonia, hindi po siya parati nangyayari. Yes. Ano nangyayari sa pneumonia? Yes, ang pneumonia po natin, ibig sabihin may inflammation sa baga. May pamamaga sa baga. So pag namaga po yun, yung ating mga cells sa ating baga, nagkakos po yun ng production ng mucus, ng plema. Oo, yan, no? So kaya pag pinakinggan namin yan sa likod, maingay, may garalgal. Yan. Nahihirapan huminga yung isang pasyente. Doktora, ito ba ay bacteria, airborne? Paano nagkakaroon po ng, kasi yung flu, di ba, normally, dahil sa pagod, pag iba yung klima, pero normally, is this bacteria? Is it a virus? How does one get it? Okay, so pag pulmonya po, can be due to a virus, can be due to a bacteria. Yan, no? So, yes po, both pwede. Sa ibang pagkakataon, even fungal infection can cause pneumonia. Fungal. So, depende po sa immune system mo yan eh. May mga pasyente po tayo na nagkakapulmonya, nag-resolve ng kusa. Few days of cough and colds lang. So, ano yun? Is it dahil kasi malakas yung immune system mo, kaya it resolves itself? At saka kasi gusto ko malaman kung how it can and cannot lead to death. So ano yung instance na maaari mo ikamatay na dahil na nagkaroon ka ng pulmonya? Yan, magandang question yan, Ma'am Ali. So yung mga pasyente po natin na may mga other comorbid conditions, ano to? May high blood, may diabetes, may hika, may COPD, mga smokers, may sakit sa puso, mga bata, matatanda, elderly, pregnant patients. These are the persons that are at risk of having severe pneumonia. So importante po yun na malaman. Yun lang, dagdagan ko lang Pat Pia, yung hirap kasi siya huminga, at dahil hirap na huminga, walang oxygen na nade-deliver? Is that how it works? Actually, instead po na hangin ng laman ng baga, remember na mention ko po kanina na nagkakaroon po ng mucus production. So, hindi tuloy nagkakaroon ng area for our air to expand well in the lungs. So, instead na ganon, ang pakiramdam ng pasyente, hirap tuloy siya huminga. So, kaya very important din po na kung alam mo na sa sarili mo, meron kang ibang mga sakit, at meron kang ubo at sipon, huwag mo tong ipagwalang bahala. Kailangang ma-evaluate ka ng doktor. So, doktora, to cure it, di ba? Kasi normally, pag trangkaso, we self-medicate. Biogesic, di ba? Kung umuubo, tuseran, or Decolgen, tapos matutulog ka, magsalabat ka. Pero sabi mo nga, kung kilala mo yung sarili mo, tapos hindi ka gumagaling at kailangan mo na pumunta sa doktor, yung pag ikaw ay na-diagnose na meron ka ng pneumonia, yan ba automatic kailangan kang ma-ospital? Antibiotics ba ang sagot dyan? Makukuha ba yan sa bed rest lamang? Ano ba yung ano yung cure pag kayo po ay na-diagnose at ng pneumonia?
Okay, management of pneumonia is very important kasi we need to classify the patient. Is this pneumonia na pwedeng gamutin sa bahay, supportive treatment with oral antibiotics? Or kung hindi naman po bacteria ang dahilan ng pulmonya at viral, then supportive po tayo. So ito yung hydration, bed rest, proper sleep, of course yung food na kinakain natin, ano. But kung ang pasyente po ay classified to have pneumonia severe or very severe, ayan, bantayin po. No? So we need to advise the patient. The patient needs to be hospitalized. Kasi po, ang gamutan niyan, baka hindi oral antibiotic. Baka kailangan naming idaan sa suwero. Opo. So kailangan pala malaman kung severe. Kung viral o bacterial, you cannot just self-medicate, di ba, doktora? Of course. Iba yung course of treatment pag virus, iba rin yung course of treatment pag bacteria ang cause ng pneumonia mo. Unfortunately, ma'am, yung mga kababayan natin, automatic, pag may naramdaman, inom agad ng antibiotic. Meron silang go-to na gamot. Yun po, ina-advise namin. Wag dapat antibiotic. Yes, pinaka-safe po kung pain relievers, ayan, sa lagnat, pwedeng paracetamol yan, pwede po yung over-the-counter. But even the taking of the medications for cough, sana po upon the advice of the doctor kasi iba-ibang klase rin po yung gamot natin para doon. Sa ubo. So, doktora, ito nga si Barbie Sue, kaya tayo napatawag kasi maraming nalungkot. Kasi ang sinasabi, yung report, na pumunta siya ng Japan. Alam na natin ngayon sa Japan, ang lamig-lamig. How does climate or the temperature of the weather play a role here po sa pagkukuha po ng trangkaso, ng pneumonia? Yan ba talaga may contributing factor, yung klima? Yes. Opo, yung changes in the weather po, pwede po yung makakontribute or trigger sa pagkakaroon po ng trangkaso natin. So, dependent pa rin po yan kung gaano po kalakas yung immune system natin. Usually, it's the viruses po na nakukuha natin, pwedeng droplet, sa hangin, may nakasabay tayo sa airport or sa area kung nasa tayo na nag-uubo, pwede nating ma-acquire yon. So, talagang very important that if we are in crowded areas, talagang cautious pa rin tayo, mag-mask pa rin tayo, hand wash pa rin po talaga tayo. Very important po yun. Kasi nga, pwede talagang makatrigger po yun ng flu. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.